by the U.S. Treasury Department. Kasi lumabas po na nagkaroon siya ng corruption issue. He padded the value of the machines coming from Peru by US 100 million. At yung pong pera na yun ay na-deposit sa kanyang company controlled by his family. Lahat po, sinabi ko rin po ito pero ang nangyari, kagaya rin po ni Alex Magno, wala po tayong nakukuhang kasagutan. Nakakabader naman po yun. Nakakapagbigay ng pagdududa. Bakit hindi po kayo magsalita? Bakit hindi po kayo mag-explain? Ito po ba isang bagay na hindi ka explain? Paano ba sa Tagalog yun? Hindi po ba ito isang bagay na dapat po ninyong ipaliwanag na mabuti sa ating mga mamamayan? Yun po lamang hinihingi natin. Kung Dante, sir, clarification lang po. Halimbawa, ang kailangan natin talaga is the explanation of COMELEC. What if the COMELEC will insist on the decision of the Supreme Court applying the doctrine of operative facts? Because nung sabihin ng Supreme Court yung nasa isip nila, baka it will jeopardize the preparation of 2025 elections. So at this time, baka kung magkaroon pa ng panibagong bidding, baka yun yung i-insist nila sa atin na Supreme Court na although there is an yung abuse of the discretion, that's why they applied the doctrine of operative facts. Baka yun yung maging rason ng COMELEC. So what will happen anong susunod nating legal move to compel the COMELEC na para maalis yung pagdududa? Ako naman, optimistic ako na kasi there is a motion for reconsideration. Ako, baka makita uli. If the COMELEC will take a second, harder look on it, the COMELEC will probably realize that the act should have begun yung good faith. Walang good faith eh. The operative doctrine applies only when the act started in good faith. Maliwanag yun. The long line of decisions taken by the Supreme Court say that operative fact can only apply as a rule of equity, as a sound legal framework, if the parties acted in good faith. I'm telling you that they didn't act in good faith. Hindi ko na uulitin yung mga sinabi ko. So, palagay ko po, because there is a motion for reconsideration, ang aking palagay, baka naman the Supreme Court will finally make a decision nullifying the bidding. If that happens, then magmadali tayo, mag-bid sila kaagad, we still have time. Good morning po, Sir. Joy Cantos po from Filipino Star. Sir, I just want to ask, if the COMELEC would pursue to use the Miro equipments in the conduct of 2025 midterm polls, did you foresee a failure of election? Would they be held accountable for the violation of ethical standard, administrative and criminal case? Sana wag na po tayong mapunta doon because ang gusto ko yung hindi maapektuhan yung integrity ng election natin. Ang sabi ko kanina, if push comes to shove, I think the COMELEC can still utilize the 75,000 BCMs now stored in their warehouse in Laguna. Dadagdagan na lang po natin ng konti. Sa tingin ko, mas maganda po na senaryo yon. At makakatipid pa po tayo. Siguro, isoli na lang ng Miro yung kanila, binayad natin sa kanila. Sapagkat hindi nila napatunayan, ang makinang ibinibigay nila sa atin are capable. They have demonstrated capability. Yun po yung sinasabi ng batas. At sana wag na tayong pumunta ron kasi kahit na halimbawa napanagutan nila yon, sumabit naman ang ating election, yung integrity natin. Mas gusto ko pa po, unahin natin yung integrity ng ating electoral process. Sir, from the figure that you've shown, does it indicate that Miro bribed the COMELEC to get the 18 billion contract reward?
your guess is as good as mine. Sir, on other topic, nagpalabas na po ng 10 million reward doon kay Pastor kay Boloy. Are you optimistic by this time ma-arrest na po siya? Kasi in the past, yung mga PNP po, they're in the lackadaisical mood to arrest him. Siguro po, itanong na lang po ninyo yan sa mga otoridad. Wala po akong kinalaman sa issue na yan. Pasensya na po. Hi sir, good morning po. Rose Cos po sa UNTV News. In relation dun po sa plano niyo pong pagpa-file ng resolution regarding po dito sa controversy sa Miro Systems, as early as March 2024, nag-file na rin po yung Makabayan Black Lawmakers para po imbestigahan yung mga kontrobersyang iniuugnay dito sa Miro Systems. Pero it's still pending po sa Committee on Rules. So what efforts are we planning to make para po maaksyonan yung inyo pong ihahaing resolution? Ganito po, iniisip ko nga mag-file ng resolution. Kung meron nang nag-file po noon, siguro ang gagawin lang ng House, i-consolidate po yung dalawang yon at tatanungin po natin bakit medyo naantala yung Committee on Rules para iyon ay agenda po. But that's another story. Is there any particular issue po ba na balak nyo pong ilagay dun sa resolution? Particularly ito pong inyo pong ni-reveal today. Yun pong mga anomalous transactions. The intended resolution will only revolve on the matters that we have discussed today. Okay. Sir, good morning po, sir. Rafi Rico po ng Non-Break Balita, publisher. Sir, isigway ko po ng konti ang aking katanungan sa topic. Segue mo. Huwag masyadong malayo, huwag masyadong malayo. Kunti lang po, konti. Sir, kasi ayon po sa survey ng PAPI, Ayon sa? survey po ng PAPI, Publisher Association of the Philippines Incorporated, para po yatang nagkaroon sila ng survey hinggil po sa mga napipisi nilang tumakbo sa pagkasenador ngayong darating na eleksyon. Ngayon po, isa po kayo sa napipisil nila. Kayo po ang nasa top eh. Ano po ang masasabi nyo dito? Pabibigyan nyo po ba ang kanilang kahilingan? Ano po yung nakalagay sa survey? Hindi ko po alam. Ano po yung nakalagay? Kayo po ang napipisil bilang para po tumakbo sa susunod na eleksyon sa pagkasenador. Ano po masasabi niyo? Ay, nakakataba naman ng puso yun kahit na... siyempre po, kung napipisil nila tayo, hindi ko po alam kung ano po ang nakain nila, ba't tayo napisil. Malaking bagay po yun. At karangalan po ng inyong lingkod na mapili po tayo. Kung totoo po yung sinasabi niyo. Yun na nga po, sir, hanggang itong first quarter ng taon po, talagang kayang napipisil. Kaya ipahatid po ninyo sa kanila ang aking pagpapasalamat, sir. Sir, follow up ko rin lang yung yung Partido Federal. Kumusta na po? Hindi ko po alam. Hindi po ako miyembro ng Partido Federal. Kayo rin po kasi ang inendorso. Nung Partido Federal? Yes, sir. Hindi ko po alam yun kasi ang alam ko po, siyempre, ang alam ko po ang Partido Federal, ang chairman po, ang Pangulo ng ating bansa. Wala pa po akong nabalitaan na nanggaling sa kanila na ako po inendorso ng Partido Federal. At kung sakasakali naman po na ganun ang mangyari, ulitin ko po sa inyo, magpapasalamat din po ako. Thank you po, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Nelson Santos from the Publishers Association of the Philippines. Buti na lang ho, nandito ako. Una ho, wala ho kami nakain, Congressman. Talagang sa 1,000 plus respondent namin, talagang nandun yung pangalan nyo, nasa top 5 lagi. So for how many quarters na nilabas namin? Anong po? Nasa top ano po? 5. Nasa 3, may isa nasa 4. Kasi series of survey yung ginawa namin, yung sa senatorial, lagi yung lumalabas yung pangalan nyo. Nationwide survey. Okay. Ang question ko lang, last week ko kasi natin ako sa Handa Pilipinas ng DOST. During press con, tinanong ko lang kasi kay Secretary Solidum, darating na ako ang eleksyon. Meron bang magagawa ang DOST? Lalo na pagdating dun sa mga voting machine kasi masyadong controversial yung Smartmatic, yung gano'n. Ang sagot niya sa akin, meron sila
at kaya nila.